Eto na, balitang pumutok ngayon pong umaga. May ammonia leak sa Barangay New Lower Bicutan sa Taguig. Kasunod yan ang pagsabog sa isang planta ng yelo roon. At balita ko ay inilikas na nga raw ang mga residente dahil sa masangsang na amoy, sabi ng kagawad. Kinansela na rin po ang klase sa kalapit na paaralan. Nagsimula raw ito bandang alas 7 ng umaga kanina. Patuloy ang BFP sa pagsasara ng valve para matigil na ang pagsingaw ng kemikal. Wala namang nasugatan sa pagsabog ng ice plant pero may ilan na dinala sa ospital dahil nahirapang huminga. Susubukan po nating magkaroon ng update sa balitang ito. Samantala, ito kasi kanina na breaking news din yan sa radyo pa lamang. Ang dami ng mga kababayan natin, syempre, na nagkukumahog ngayon. Dahil alam naman natin yung ammonia talagang mahihirapan ka dyang huminga. Ang hirap niya at hindi yan bago. Marami ng mga ganyang mga kaso. Akala ko nga sa Navotas Pero ito naman sa Taguig. Sa Taguig. Pero ang isa sa mga dahilan kasi niyan, kalumaan ng mga planta. Kaya nagli-leak o kaya hindi na ayos. Dapat talaga regular maintenance yan kasi ang ammonia talagang corrosive din yan. Oo. Eto pero bago po yung ammonia leak sa Bicutan, meron na rin 3 insidente niyan ngayong 2023 na banggit mo nga, di ba? 2 po niyan sa Navotas at isa naman sa Kasiguran, Aurora. So talaga hindi biro ito noong nasa Navotas nangyari. Isa ang patay dyan at 23 ang na-ospital dahil nga sa kahirapan na paghinga. At kung may comorbidity ka, meron kang hika o talagang may edad na, mas lalong delikado sa mga ganitong pagkakataon. At ang masama pa kasi, yung ibang mga planta na dyan, malapit sa mga residente. Actually, alam mo, maraming nagque-question kasi sinasabi nga ng mga planta, abay, nauna kami dito. Yun na nga. Diba? 30 years. Actually, totoo rin naman yun. Nauna sila. Kaya nauna sila. ang kine-question ng marami ngayon, yung developer, bakit nagkaroon ng residential area doon sa planta na mga sa paligid ng mga sunod-sunod, planta. di ba? Magkakaiba yan ng mga planta, hindi lang iisa yan. Kaya nga siguro para sa ordinaryong tao, ice plant lang yan, pero hindi po. Yung ammonia na ginagamit yan para mag-freeze ng tubig, napakadelikado. Tama. Ito naman, payo ho ng DOH kapag na-expose kayo sa ammonia leak, lumikas at lumayo agad doon sa pinanggagalingan po ng ammonia leak. Tanggalin at itapon agad yung mga damit ninyo na na-expose na sa amoy ng ammonia. Banlawan o kaya hugasan agad ang inyong mga mata at balat kapag nagka-ammonia exposure na kayo. Yun nga at magpa-hospital agad kung nahihirapang huminga. Yun, wag magpatumpik-tumpik. Oo, hininga yan. Oo. Diba? Pag nawala ang hininga, alam nyo na. Samantala, update na po tayo sa pagsabog sa isang ice plant sa Taguig na sinasabing nagdulot ng ammonia leak. At may balita live si Emil Sumangil. Emil, kumusta dyan? Rafi, Connie, ako ay nakatindig dito mismo sa gitna ng kahabaan ng ML Quezon Avenue. Ito ay sakop ng Barangay Lower Bicutan, Taguig. 11:47 ng tanghali, ipakikita ko sa iyo ang mga nangyayari sa mga oras na ito. Ang buong kahabaan ng ML Quezon Avenue mula roon sa kalsadang nagdurugtong sa C5 Road ay sarado na. Ipakikita ko sa iyo ang nasa aking kaliwa, yung mga establishmento mismo. Sarado na yan, Connie, nakakandado na. At ang balita kong nararito kanina ay ang mga taga-Taguig City Hall. Sila ay tinuwangan ng Taguig City Police para isagawa yung pagpapasara ng mga establishmento. Narito, Connie, Rafi, yung pabrika na sinasabing pinagmulan ng ammonium leak. 1, 2, yung pangalawang poste na yon, pakaliwa, sa likuran ng Villa Salud na yan, nariyan yung pabrika kung saan sinasabing sumingaw o yung source ng ammonium leak. Kung inyong makikita, mayroon pang mga taga Bureau of Fire Protection na naroroon sa harapan ng pabrika at patuloy nilang isinasara yung balbula para hindi na sumingaw yung kemikal. Mahaba yung isinarang bahagi ng kalsada dahil masangsang ang amoy. Katunayan hanggang sa mga oras na ito, ang nangyayari o ang patuloy na pag-alingasaw ng masangsang na amoy ay nagaganap. Naaamoy natin hanggang sa mga oras na ito. So nakipag-ugnayan tayo initially sa Taguig City Hall, pati na sa Bureau of Fire Protection. Ang binabanggit nila, 10 pamilya ang inilikas mula rito sa lugar na ito at isinugod sa Taguig Pateros District Hospital. Wala pa tayong update sa kalagayan ng mga pasyenteng isinugod sa naturang pagamutan na yan. Inaantabayan na natin ang official statement ng Bureau of Fire Protection pero yung in charge ay napatakbo naman sa sunog na nagaganap din sa mga oras na ito. Di kalayuan
dito sa area. So inaantay natin yung kanyang pagbalik. Nakikipag-ugnayan din tayo sa Taguig City Police para makahingi pa ng karagdagang impormasyon. So yan ang sitwasyon para sa mga kapuso nating motorista, ang halos kaabaan ng ML Quezon Avenue dito sa Barangay Lower Bicutan, Taguig. Partikular dito sa area malapit sa Camp Bagong Diwa ay heavy traffic. Dahil nga po sarado ang kalsada na ito, dahil sa kaganapang ito. Pati na ho yung nagdurugtong na kalsada patungo naman sa Taguig City Hall, hindi po nadaraanan. Yung mga ambulansya ng Taguig City Hall at ng Taguig City Local Government Unit ay patuloy na naka-standby sa mga oras na ito dahil nag-aantabay sila. Kung meron pang kailangang isugod ng mga kababayan natin sa ospital, sila po ay nakaredy. May command center na rin. Rafi, Connie, yun ang dinaanan natin. Yun ang tent na kulay puti na naroon sa inyong mga television screen ngayon kung yan ay nakikita. Yan ang nagsisilbing command center ngayon. Diyan nagmumula ang mga utos at instruction para doon sa kanilang rescue personnel na nasa ground. Rafi, Connie. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Emil Sumangil. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.